Una sa lahat, tubig sa Lamesa Dam at Wawa Dam nagsiapaw na. Pinangangambahang bumaha pa. Kabilang dyan ang ilang lugar sa Metro Manila. Pati ang Marikina River paapaw na rin kung magtutuloy-tuloy ang ulan. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Pumasok sa school, sabay nag-anunsyong walang klase. Mga estudyante napalusong sa baha dahil sa late na abiso. DILG, aminadong may pagkukulang ang gobyerno. Ilang bahagi ng NLEX traffic ngayong maulan habang sa Valenzuela pinasok ng tubig ang ilang sasakyan. Kabilang ang bus na ni-rescue ang mga sakay. Dalawang low pressure area nakapasok na sa loob ng bansa. Posible nga bang maging bagyo yan, mga yan? Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump magpupulong kaugnay sa pagdagdag ng taripa sa mga produkto. Trade deal sa pagitan ng Pilipinas at US masiselyuhan kaya? 12 pulis na iniuugnay sa missing Sabongeros naghain ng kanilang kontrasalaysay. At sa Frontline Showbiz, ang trending na back-to-back pilot episodes ng Seducing Drake Palma at It's Okay to Not Be Okay. Nasa third alarm na ang Marikina River dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Ibig sabihin yan ay pwersahan na ang pagpapalikas ng gobyerno. At live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, hanggang saan na ang tubig dyan sa Marikina? Mayan, pasado alas 10 kanina nang pumatak sa 18 meters yung taas ng level ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin, nasa third alarm na ito. At i-implement na ang forced evacuation sa mga nakatira. Sa mga nakatira malapit sa ilog ng Marikina. Sa huling report ng mga otoridad, umabot na sa 800 residente ang nakalikas sa mga evacuation center. Nasa 36 na evacuation sites ang bukas dito ngayon sa Marikina. Pero may ilang mga residente na dito muna dumiretso sa Marikina para malaman at ma-monitor nila kung uuwi pa ba sila sa kanilang mga bahay o rekta evacuation center na. Ang Marikina kasi ang catch basin ng mga tubig galing sa kabundukan sa Rizal. Kaya kailangan talagang alerto rito magdamag dahil sa pagbaha. Mag-alas 12:30 kaninang tanghali nang unang tumunog ang warning siren dito sa Marikina River. Matapos umapaw ang tubig sa 15 meters. Dalayan ng walang humpay na ulan dahil sa habagat. Mayan, sa mga oras na ito ay kung makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin yung pagbagsak ng ulan dito sa Marikina at yung tubig umabot na banda dito sa may ating tinakatayuan na dati. At ang kulay niyan medyo kulay brown na dahil kung maalala nyo, ang Marikina ay catch basin dahil karamihan ng tubig na galing sa kabundukan ng Rizal dito bumabagsak, dito dumadaan. Ito yung daanan ng downstream na iyan. Kaya ganyan ang kulay ng putik ngayon dito. Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Evan Tarinque. Baha pa rin hanggang ngayon ang maraming lugar sa Maynila. Marami tuloy hirap bumiyahe. At live mula sa Espanya, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, hanggang saan ang baha dyan sa Maynila? Kamusta ang sitwasyon dyan?
Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulang dala ng habagat dito sa Maynila. As of 8:30 p.m. ayon sa Manila DRRMO, nananatiling gutter deep ang ilang bahagi ng Maynila. Kasama na dito ang Rizal Avenue Corner Recto, Fogoso Street Santa Cruz at Espanya Boulevard Pinoval. Samantala sa ibang bahagi naman nakahabaan ng Espanya Boulevard, halimbawa dito sa may NLEX Connector, kung saan nakita natin kanina puro truck, puro bus at mangilang-ilang pribadong sasakyan ang malakas na sinuyod ang tubig baha, maging sa may M. de la Fuente hanggang Lacson abot tuhod o kaya naman ay bewang ang taas ng tubig baha na nagsimula pa kaninang umaga. Sa tindi ng buhos ng ulan sa lungsod ng Maynila, halos mag-zero visibility sa kuhang ito ng isang netizen. Mula umaga, walang tigil ang ulang dala ng habagat. Pinahatuloy ang kahabaan ng Espanya. May ilang motor na hindi kinaya ang baha. Hindi naman alintana ng mga batang ito ang peligro sa pagligo sa baha. Ang ilang estudyante sa Espanya, tinaas na ang suot na paldang uniform at tinanggal na ang sapatos para makatawid sa mataas na baha. Hindi sila agad makauwi matapos suspendihin ang klase dahil walang masakyan. Dismayado rin ang ilang estudyante sa late class suspension sa Taft Avenue. Dapat alam nila na yung situations ng mga estudyante at situation ng Manila pag maulan na ganito is ganun, na madaling magbaha. Alam naman natin lahat yon. So, sana at least kagabi or at earlier this morning nakapag-announce na sana sila. Sobrang hassle po kasi hindi lang baha yung traffic pa, tapos pagod rin po kasi pumasok pa po kami tapos uuwi lang ulit. Ipinag-utos naman ni Manila Mayor Isko Moreno na ayusin ang drainage system at alamin ang sanhi ng palaging pagbaha sa Taft Avenue. Kasabay niyan ay isinagawa ang declogging operation sa harapan ng Philippine General Hospital para maigsan at humupa ang baha sa kalsada. May nag-anunsyo na rin kanina si Manila Mayor Isko Moreno na suspendido na ang lahat ng face-to-face classes sa lahat ng antas ng paaralan, pati ang government offices. Ngayong alas 11 rin na isasara naman ang northbound at southbound na linya mula UN Taft Avenue hanggang Nakpil. Bubuksan at sisilipin kasi ang manhole maging ibang drainage sa paligid na posibleng barado, kaya mayroong pag-iiponan ng tubig baha. Sinuspinde rin ng MMDA ang expanded number coding scheme bukas. Samantala, may libreng sakay din hanggat kakayanin pa mula Espanya hanggang Welcome Rotonda, Taft Vito Cruz hanggang Doroteo Jose at Recto hanggang Monumento. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mary Mon Reyes. Ingat kayo ng iyong team dyan. Sa pilitan na ang paglikas sa ilang residente sa Barangay Manggahan sa Pasig City, umapaw na kasi ang Wawa Dam na magpapalala ng baha sa lugar. At live mula sa Pasig City, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Nina, kumusta ang evacuation dyan? Halos umapaw ang Pasig River sa walang tigil na pag-ulan. Kulay tsokolate rin ang tubig sa ilog. Patuloy din ang pagtaas ng tubig sa compound na ito sa Santa Lucia, Pasig City. Kaninang alauna ng hapon, nag-abiso si Mayor Vico Soto na nasa critical level na ang Wawa Dam na nakakaapekto rin sa Pasig. Itinaas na nga ng alkalde sa red alert sa kanilang lungsod bilang paghahanda. Kulay putik din at rumaragasa ang bahangyan sa Rodriguez Rizal. Sa lakas, inanod ang isang motorsiklo. Inabangan yan at kinuha ng mga lalaki sa kanto kung saan mas mababa ang tubig. Mas malala naman ang baha sa iba pang bahagi ng Rodriguez, partikular sa mga nakatira malapit sa dam. Pa-share na rin po ng video para po sa mga rescuer po. Sobrang laki na po ng ilog, talagang apaw na. Nagsagawa ng first evacuation sa Rodriguez dahil sa patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Siksika na ang basketball court na ito sa mga bakwit sa Barangay Manggahan. Talagang napakalungkot po. Mahirap kasi yung lahat ng gamit namin basa po. Wala pa naman kaming mahingian ng tulong. Basa pa yung higaan, ang hirap. Sa San Mateo naman, mistulang ilog na rin ang Barangay Malanday. Marami ang stranded na pasahero. Bukod sa Pasig at Rodriguez Rizal, apektado rin ng pag-apaw ng Wawa Dam ang Cainta, Marikina at ilang lugar sa Quezon City.
Nasa holding area na nga ang ating mga kapatid na apektado ng baha at inaasikaso na sila ng pamahalaan ng Pasig at gayon din ng LGU ng Pasig City. At inaalam pa natin ang kabuang datos ng mga naapektuhang residente dito. Maraming salamat sa iyong report, Nina Ongpauco. Nakapasok na sa school sa kabiglang nag-anunsyong walang pasok sa Parañaque at Pasay. Ang mga estudyante tuloy kanya-kanyang diskarte para makauwi kahit baha. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa 6x6 na ito, sumakay ang mga estudyante ng Villamor Air Base Elementary School kasunod ng class suspension kaninang tanghali sa Pasay City. Wala kasi masakyan ng mga bata pa uwi kaya rumusponde ang Philippine Air Force. Ang mga residente namang malapit sa Tripad de Galina Creek napilitang lumusong sa abot-tuhod na baha. Pahirapan din ang pagdaan sa bahagi ng Andrews Avenue, pati mga light vehicles, hirap. Ang bahagi naman papuntang domestic road sa Baclaran, Parañaque, gutter deep ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa may LRT1, Baclaran Station. Kaya mga paninda roon, iginilid na muna lalo tumataas pa ang tubig dahil sa walang patid na ulan. Kanya-kanya namang alis ng medyas at sapatos sa mga estudyante ng Parañaque National High School Main para lusungin ang baha. Nasa school na kasi sila na magsuspindi ng klase. Ang papunta namang SM Sukat, pahupahan ng tubig pero may ilang commuter na nahirapan pa ring sumakay. Sa Makati City naman, lubog sa baha ang bahagi ng Magallanes Pasong Tamo kaya ang ilang motorista pansamantalang huminto para magpahupa. Pero may ilang motorsiklong sumuong pa rin. Ang isa pa nga, dahan-dahang binagtas ang loob ng mismong tunnel. Binahari ng mga residente sa Villa Lower Bikutan sa Taguig. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi lang baha ang pumasok at namerwisyo sa mga bahay sa Binian, Laguna. May residente ring pinasok ng magnanakaw sa kasagsagan ng baha. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. 2 araw ng lubog sa baha ang ilang lugar sa Barangay de la Paz sa Binian City, Laguna. Dumiskarte na ang mga residente para makatawid sa hanggang hitang baha. Gumamit na sila ng bangka. May ilang sinakyan pati ang styrofoam. Gaya ng estudyanteng ito na nagpahatid sa sakay ng tricycle pero bumalik din matapos malamang kanselado ang pasok ng panghapon. Bawas sa bilang ng biyahe ang epekto ng baha sa mga tricycle driver gaya ni Marlon. Hindi na raw siya papasada kapag umabot sa tambutso ang tubig. 5 magiging 3 na lang. Mga pasahero dito, sa iba na lang sasakay. Ang residente namang si Aling Marilu, tinatanaw ang kanilang bahay sa mababang parte ng Sitio Pulo. Nilooban daw sila sa kasagsagan ng ulan. Isinabay namin siya sa bangka papunta sa kanilang lugar. Nadatnan niyang magulo ang kanyang bahay. Ninakaw na ang mga kabil ng kuryente, niransak ang mga damitan, pati TV, tinangkapang kunin. Nakakapanlumo po talaga yung sitwasyon namin dito. Nabahaan ka na, ninakawang ka pa. Ganito ngayon yung sitwasyon dito sa Sitio Pulo at Sitio Almeda. Hindi na ganun kalakasan yung ulan pero mataas pa rin yung tubig baha kaya hindi maiwasan ng ilang residente na mangamba kung sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ayon sa barangay, handa naman sila sakaling tumaas pang lalo ang baha. Alerto rin daw sila kung sakaling may gustong magpa-rescue. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nalunod malapit sa Cagayan River ang isang lolo at kanyang kapatid. Ang biktima, paliliguan lang sana ang alagang kalabaw. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ilang oras pinaghahanap ng mga otoridad ang isang lalaking nalunod malapit sa Cagayan River sa Alcala, Cagayan. Sa investigasyon, paliliguan lang sana ng 62 taong gulang na biktima ang alagang kalabaw nung Sabado matapos manalasan ng bagyong Krising. Natatansya na naman namin dito sir pagkakuan na yung epekto ng bagyo. Okay naman na sir, wala namang malakas na ulan saka mga hangin kaya pumunta na sila sa ilog sir. Para paliguan sir. Pero aksidenteng nabitawan ng biktima ang tali ng kalabaw kaya napunta sa gitnang bahagi ng binahang maisan. Lampas tao na yung sukat ng mga pananim na mais sa lugar at dahil sa ulang dala ng bagyong Krising, nalubog sa tubig ang lahat ng mga ito lalo na yung malapit sa ilog. Ang problema, napulupot naman sa mga dahon nito yung biktima kaya nalunod. Sinubukan pa siyang sagipin ng kanyang kapatid pero pareho silang nalunod. Pareho pa naman silang may mga naulilang pamilya. Hindi ko alam sir. Mahirap.
Paglilinaw ng Cagayan Provincial Government na nanatiling zero casualty sa lugar mula sa pananalasa ng bagyong Krising. Alam mo kasi nung nangyari yun ay tapos na ang bagyo, out of the Philippines na. It's not typhoon related. It's just that disgrasya eh. Sa ngayon, nakabalik na sa kanilang tahanan ang nasa mahigit 2,000 pamilyang lumikas dahil sa bagyong Krising. Himalang nakaligtas ang asong nadag-anan ng malaking tipak na bato sa Baguio. Habang sa Pangasinan, maraming bahay ang binaha at nasira rin ang mga palayan dahil sa perwisyong baha. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Madaling araw pa lang bahana sa ilang lugar sa Pangasinan. Gaya sa tapat ng bahay na ito sa Uminga na nagmistulang ilog na dahil sa lakas ng agos ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa masamang panahon maging ang mga palayan doon. Pinasok din ng baha ang maraming bahay sa bayan ng Bugalyon. Meron pang mga namatay na isda na nagsilutangan. Mga isda guys, tingnan nyo, kawawa kaya. Sa Dagupan City naman, kitang hirap umusad ang mga tricycle na nangahas suungin ang Mayombo-Karanglaan Road na lubog sa hanggang hitang baha. Habang ang karamihan ng mga motorista, hindi na nagtangkang dumaan. Ultimo bus, hindi makatawid. Umabot naman sa critical level ang Marusay River sa bayan ng Calasiao sa lakas ng ulan. Ayon sa PDRRMO ng Pangasinan, nasa 19,000 pamilya ang apektado ng bahang dulot ng bagyong Krising at habagat. Sa La Trinidad, Benguet, gumuho ang bahaging ito ng bundok sa Balete, Longlong Road dahil pa rin sa malakas na ulan. Malalaking tipak ng bato ang nagsibagsakan sa kalsada. Agad na sinara ang daan sa mga motorista. Sa laki ng mga bato, naging pahirapan ang clearing operation doon. Kaya ginamitan na rin ito ng jackhammer. As for now, possible siya ng one way lang. Natapos ang clearing kagabi, mga past 8. So yun lang ang nakayanan ng manpower natin. Nabagsakan naman ng malaking bato ang asong ito sa Cannon Road sa Baguio nitong Sabado. Nawasak din ang katabi niyang sasakyan. Sa laki ng bato, inakalang namatay ang asong niyan. Kita ko gumagalaw yung yero na nakadagan sa kanya. Doon pala nakadagan siya. Tahimik lang siya doon. Hindi na nakita sa CCTV pero isa pang aso ang namatay naman matapos madaganan ng bato. Bukod sa mga hayop na daganan at nawasak din ng bato ang isang bahay. Wala namang nadisgrasya mula sa mga nakatira rito. Kinahapunan may isa pang nalaglag na bato sa lugar kaya lumikas na rin ang mga residente. Sa ngayon nananatiling sarado sa mga motorista ang Cannon Road. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, magiging maulan pa rin ang linggong ito dahil sa habagat. Bukod dyan ay may 2 low pressure area pa na binabantayan. Ang isang LPA ay nasa layong 405 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Ang isa naman ay mas malayo na nasa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, katamtaman ang tsansa ng 2 LPA na maging bagyo. Pero sa forecast ng Metra ay posibleng magsama ang 2 LPA at makabuo ng mas malaking pag-ikot ng hangin. Pag nangyari yan, ay posible ito maging bagyo na tatawaging Dante. Hindi nakikitang tatama ng kalupaan ang nagbabadyang bagyo, pero mapapalakas ito ang habagat gaya ng ginawa ng bagyong Krising. Dahil sa habagat, nakataas ngayong gabi ang red warning level o banta ng matinding ulan at pagbaha sa Bataan, hilagang parte ng Bulacan at dito sa Metro Manila. Orange warning o maging handa naman ang abiso sa Zambales, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at natitirang lugar sa Bulacan. Sa ibang balita, nasa Pentagon na si Pangulong Bongbong Marcos para sa meeting nila ni US Defense Secretary Pete Hegseth. Kabilang sa tatalakayan ng isyung pangseguridad. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago
Bago mag-alas 3 ng madaling araw, oras dyan sa Pilipinas, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Joint Base Andrews Naval Air Facility dito sa Washington. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya, sina Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Mananatili ang Pangulo sa Blair House na siyang guest house ng U.S. President. Sabi ni Ambassador Romualdez, ang pag-imbita kay PBBM na manatili sa Blair House ay pagpapakita na pinahahalagahan siya ni U.S. President Donald Trump. And I've told President Marcos that it would be wonderful for him to stay there because when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Yun nga lang, kilos protesta ang nag-abang sa kanya rito. Tutol daw ang mga relihista sa dagdag taripa, hindi lang sa export products ng Pilipinas kundi maging sa remittances ng mga Pilipino na hindi pa citizen ng Amerika. Gusto ko po na siya ay magkaroon ng gulugon, siya ay magkaroon ng backbone para po pangatawanan yung kanyang pagiging presidente ng Pilipinas, na yung mga kapakanan ng mga overseas Filipino workers naman ang pakinggan niya. Tugon ng Philippine Embassy, mas magugulat sila kung walang kilos protesta. Pero ang pagtutuunan daw ng pansin ngayon ng Pangulo ay ang nakatakda niyang pulong kay Trump, lalo't mainit na usapin ang 20% reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Sabi ni Ambassador Romualdez, malayo pang magkaroon tayo ng free trade agreement sa lalong madaling panahon, pero umaasa silang magiging maganda ang resulta ng pulong. The United States is in the process of imposing tariffs which he feels is going to just be fair for the United States. Every country has their own national interest to protect. And in our case, we also would like to see something that will be good for both our countries. Mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi umubra kay Senate President Chis Escudero ang mga panawagang mag-inhibit siya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Git ni Escudero, hindi siya pwedeng akusahang hindi patas porket hindi siya tumatalima sa gusto ng ilang grupo. Hindi raw sila makikinig sa mga kampong pabor o hindi pabor sa pagpapatalsik sa bise. Ang mahalaga daw ay gagawin nila kung ano ang naaayon sa batas. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Siniguro naman ng leader ng Senado na tuloy ang impeachment trial at kabilang daw sa pagdedesisyonan ay kung sa August 4 na sisimulan ang trial imbes na July 29 gaya ng naunang plano. Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong na pabalang tulad niyan galing sa mga grupo, ulitin ko na nangungulit lamang at gigil na matuloy yung impeachment trial. Tutuloy at mangyayari yan ayon sa batas. Showbiz tonight tayo. Trending ang nakakakilig na first episode sa TV5 ng Seducing Drake Palma. Center of attention si Drake Palma played by Rabin Angeles. Pamisteryoso at tahimik ang atake niya, pero wag ka dahil marami agad ang may bet sa kanya. Katambal niya dyan ang isa pang bida na si Alice Perez played by Angela Muji. Maraming fans din ang nag-post sa X ng pilot episode ng serye sa Kapatid Network. Subaybayan ng rap gel sa Seducing Drake Palma, 6:45 p.m. sa primetime premiera ng TV5. Ito pang isang inabangan na dito sa Kapatid Network, ang Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay na teleserye comeback din ni Ann Curtis. Di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako? Mga alaala'y babaon. Mata-mata ang aktingan with chemistry ang first scene together ni Ann at Joshua Garcia. May pa-flashback pa
yan sa kanilang nakaraan. Isang author na may antisocial personality disorder ang role dito ni Anne. Mapapamahal siya kay Joshua ng isang psychiatric ward caregiver. Panoorin sila sa It's Okay to Not Be Okay, 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime ng TV5. Marami pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, Lamesa Dam umapaw kaya pinangangambahan ang pagbaha sa Metro Manila. Burak at tubig rumaragasa sa Laurel, Batangas. DILG aminadong kinulang ang gobyerno sa class suspension kahapon. At Chris Aquino, may 2 panibagong autoimmune diseases. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang live na kuha ngayong gabi sa NLEX. Taas po ng inyong screen, makikita ang bumper-to-bumper ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Mabigat din ang trapiko sa Karuhatan Toll Plaza. Sa kabila niya, napakaluwag sa Lawang Bata, Valenzuela, Marilao Southbound, Bukawi Toll Plaza at San Fernando Interchange. Patuloy ding nakaalerto ang mga otoridad sa umaapaw na Lamesa Dam. Posible kasi itong magdulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, hanggang saan ang tubig dyan sa may Lamesa Dam? Mayan pasado alas 7 ng gabi nang tumungtong na nga sa 80.31 meters ang water level sa Lamesa Dam. Overflow level yan o pag-apaw na. Kaya naman pinangangambahan ng pagbaha sa iba pang mga bahagi ng Metro Manila. Dito lamang sa kung nasan tayo ngayon, sa kahabaan ng G. Araneta Avenue ay aabot na sa dibdib ang tubig baha dulot ng pabugso-bugsong ulan dala ng habagat. Dahil naman sa pag-apaw ng Lamesa Dam ay posibleng maapektuhan o bumaha rin sa mga nabababang lugar sa Metro Manila na nakikita nyo sa inyong screen. Kabilang dyan yung malalapit sa Tulyahan River sa Quezon City, gaya ng Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quitera at San Bartolome, pati na sa North Expressway at La Huerta Subdivision sa Valenzuela, gayon din sa Malabon. Katunayan, ngayong gabi nga ay tumirik ang ilang sasakyan sa Balinta dahil sa matinding pagbaha. Tumindi rin ang traffic sa mga toll gates sa North Luzon Expressway dahil sa matinding pag-ulan. Ayon naman sa pamunuan ng NLEX, as of 8:25 p.m. ay hindi nadadaanan ng anumang sasakyan dahil sa baha ang Valenzuela Interchange, northbound at southbound, pati na ang southbound entry and exit sa Paso de Blas. Dahil pa rin sa baha at malakas na ulan, ay pansamantalang isinara muna ang toll plaza ng entry at exit ng Paso de Blas southbound, pati na ang entry at southbound ng May Kawayan, Marilao at Ciudad de Victoria. Dahil naman nasa overflow level o umaapaw na ang Lamesa Dam, inabisuhan na ang mga residente, lalo na yung mga malalapit sa Tulyahan River na agaran ng lumikas. Diyan kasi dadaloy ang tubig mula sa Lamesa Dam. Mayan, ngayon kung nasan tayo ngayon, no, ay dito sa G. Araneta Avenue ay patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Kanina lamang, no, nang tayo ay unang lumapag dito ay hanggang talampakan lamang ang tubig baha. Pero ngayon ay patuloy ang pag-akyat ng tubig dito at ang pinakamalalim na baha dito ay hanggang dibdib na nga. At makikita ninyo sa aking likuran na madilim ang kapaligiran dahil paniniwalaang wala ng kuryente sa bahaging ito ng Quezon City. Ang pagbaha ay pinaniniwalaan ng mga residente na dulot ng baradong sewage system at mabababaw na mga kanal. Kaya naman taon-taon daw ay ito na ang kanilang nararanasan. Ang mga residente ay kanya-kanya ng diskarte kung paano makakauwi sa kanilang mga tahanan.
Kanina ay may mga nakasama tayo ng mga buntis at estudyante na apektado ng ganitong klase ng panahon. Kaya naman sa paparating pang mga araw ay hindi pa nila sigurado kung ano nga ba ang kanilang mga aasahan dahil sa patuloy na pag-ulan nga dala ng habagat. Pero inabisuhan naman ng Quezon City Government ang mga motorista na maghanap na ng alternatibong mga daan para makaiwas na ma-stranded. Gayon naman sa mga residente ay manatili sa kanilang mga tahanan para masiguro ang kanilang kaligtasan. Mayan? Maraming salamat at ingat kayo, Arles de los Santos. Unti-unti nang umuhupa ang baha sa ilang kalsada sa Quezon City. Pero bago yan, higit 3,000 pamilya ang kinailangang ilikas dahil sa ulan at baha. Live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano na ang suling sitwasyon dyan? Nandito nga tayo ngayon sa kahabaan ng Aurora Boulevard at ito ay sa bandang 20th Avenue na at kung makikita mo naman sa aking likuran, passable naman lahat ng mga daan, humupa na ang baha. Pero malakas rin ang bugso ng ulan dito at walang tigil nga yan dahil kanina simula umaga pa lang ay talagang naramdaman na ng mga residente ang ulan dito at maikot ko lang kayo kontino. Ito na yung nagiging sitwasyon dito sa may area ng Aurora Boulevard at yan kitang-kita naman na okay naman ang pagdaloy ng trapiko. Hindi na rin mahirap para sa kanila na makataan dito. Wala na ring traffic. Pero ang pinakamahirap na lang dito ay yung mga biyahe dahil kanina nagsabay-sabay na rin yung paglabas ng mga estudyante kasabay ng suspinde ng pasok kaninang 1:00 ng hapon. Umaga pa lang kanina, walang tigil na ang ulan dito sa Cubao. May mga oras na biglang humihina ang bugso nito. Isa sa mga pinaka-vulnerable o madaling bahain sa Quezon City, ang Aurora Boulevard. Pero ayon sa ilang residente, swerte ng araw at walang pagtaas ng tubig rito. Sa kabila nito, sinigurado na ng iba na magkaroon ng stock ng pagkain gaya ng canned goods at tubig. Sa pag-ikot din namin sa ibang kalsada gaya sa Commonwealth Avenue, may ilang bahagi na rin walang baha. Ayon naman sa ulat ng Quezon City Government, nagpas sa 1,000 na ang pamilyang inilika sa mga evacuation center sa syudad. Papatak sa higit 12,000 individual ang bilang yan. Bukas din ang kanilang emergency hotline na Helpline 122 kung sakaling kinakailangan ng tulong. Ngayon sa ngayon, nakataas na nga ang red rainfall warning sa Metro Manila, kabilang na riyan ng Quezon City. Suspendido naman bukas ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Mayan? Maraming salamat sa iyong report, Amy Atienza. Isang bata ang tumalon at inanod ng rumaragasang baha sa Quezon City. Ayon sa ama ng bata, hindi na malaya na nakasunod sa kanyang anak. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, tumatakbo ang batang yan sa gilid ng rumaragasang baha sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nang biglang nag-dive ang bata sa ginagawang kalsada at inanod ng tubig. Napatalo ng lalaking nakaputing sando para sagipin ang bata. Matapos ang ilang minuto, nasagip siya ng kapitbahay. Uy, Diyos ko, buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Hindi raw namalaya ng ama ng bata na nakasunod sa kanya ang anak. Lager. Ganito naman ang eksena sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang hapon. Walang dumadaang sasakyan dahil sa abot tuhod na baha. May ilang malalaking sasakyan na naglakas loob na lusungin ito. Pero ang motor na ito, tumirik sa gitna ng baha. Bulak. Bandang Litex, bumper to bumper ang traffic. Pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter. Sa West Fairview High School, maaabutan na ng rumaragasang tubig ang bubong ng entrance ng paaralan. Stranded tuloy ang ilang estudyante kaninang umaga dahil sa hanggang bewang na taas ng baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Dahlia Avenue. Grabe, bewang na. Sa Barangay Katipunan sa Quezon City, hanggang bewang na ang taas ng tubig. Pinaalalahanan ng mga residenteng lumikas na huwag munang bumalik sa kani-kanilang bahay dahil posible pa ring magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Nasa Barangay Hall at Covered Court ang evacuation center sa Barangay Katipunan.
Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa Barangay Bagong Buhay, habang sa intersection ng Barangay Santo Domingo at Maria Clara Street, nag-deploy na rin ng rescue boats para mag-rescue ng mga apektadong residente. Nalubog din kasi sa baha ang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Aminado ang DILG na kinulang ang gobyerno sa pag-anunsyo na walang pasok. Sa Facebook post ng ahensya, tinawag nilang lousy ang gobyerno kahapon. Dapat daw kagabi pa lang inunahan na nila ng aksyon ang dilubyo. Kanina, maraming estudyante ang nahassle sa pag-uwi. Nakapasok na sila ng school nang biglang sabihing kanselado na ang klase. No choice tuloy sila kundi suungin ang baha. Dahil sa nangyari kahapon, nag-anunsyo na ang DILG ng mga walang pasok bukas. Kabilang ang buong Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Gayon din sa Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. All levels po yan sa mga eskwelahan at maging sa government offices. Ramdam din ang maulang panahon sa Batangas dahil sa habagat. Naantala tuloy pati ang paghahanap sa mga sabungero. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Mayan, ngayong gabi nga ay pansamantalang isinara yung Bugaan River, no? O yung daan doon sa Bugaan River dahil nga lumalambot na raw yung ilalim nga nitong tulay na dinadaanan nga ng ilang mga residente dito sa Laurel, Batangas. Ayon sa impormasyon na nakuha natin sa DPWH ay naapektuhan ng mga troso at bumarang basura yung ilalim nga ng tulay simula pa kaninang umaga. Pasado 9:00 kaninang umaga, kumpulan na ang mga nakahintong sasakyang ito sa Barangay Bugaan sa Laurel, Batangas. Rumaragasa na kasi ang burak at tubig sa kalsadang ito matapos umapaw ang isang ilog bunsod ng pag-ulan. Pero marami sa mga residente sumugal ng tumawid sa baha makabili lang ng pagkain. Suungoy pa rin kahit ganyan kalakas kaysa magutom. Ang ilan naman bumaba na ng sasakyan at napilitan ng lakarin ng baha. Agad namang inalis ng Coast Guard at local government unit ang bumarang mga basura at troso sa ilalim ng kalsada. Sa bayan ng Talisay, gumuho na ang lupa sa ilang barangay. Kinailangan pang i-chainsaw ang punong ito na humambalang sa daan. Lubog naman sa baha ang Sitio Bundukin sa Lian, Batangas. Hindi bababa sa 20 pamilya ang apektado ng pagbaha. Ang itinuturong dahilan ng pagbaha ang konstruksyon ng pader ng isang subdivision. Natakpan daw kasi nito ang daluyan ng tubig sa lugar. Sa assessment ng Batangas Disaster Unit, nasa 30 pamilya na ang sumailalim sa preemptive evacuation mula sa mga landslide at flash flood prone area. Dahil sa masungit na panahon, suspendido muli ngayong araw ang search and retrieval operations ng PCG para sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero na umano'y itinapon sa Taal Lake. Ayon sa Coast Guard, sinubukan nila ang underwater drone kahapon ng umaga pero agad din itong itinigil para sa kaligtasan ng mga diver. Mayan, ngayon ngang 9:00 ng gabi ay nagtuloy-tuloy na yung buhos na naman ng malakas na ulan dito sa Laurel at sa malaking bahagi ng Batangas. Mayan, puntahan naman natin yung naantala nga na search and retrieval operations nitong PCG para dito sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa PCG, pag gumanda na yung panahon bukas, posible nang mag-resume ng 7 a.m. ito nga paghahanap nga doon sa missing sabungero. At mayan, tandaan natin na ngayong linggo ay na-expand na sa 300 meter by 300 meter yung searching area. Pero sana nga raw makatulong yung underwater drone dahil nga mas lumabo at mas malakas na yung alon sa ilalim. Mayan. Maraming salamat at ingat kayo dyan ng iyong team, Rainiel Pawid. Inanunsyo ni Chris Aquino na may dalawa siya na bagong karamdaman. Mula sa siyam, 11 na raw ang kanyang autoimmune diseases. Hindi na ito idinetalye ng Queen of All Media. At dahil kailangan magpagaling ng husto, sinabi ni Chris na ang anak niyang si Bimbi muna ang hawak ng kanyang Instagram account. Una nang sinabi ng isang kaibigan ni Chris na nadagdagan na ang kanyang timbang. Susunod, rider na pumailalim sa bus matapos bumangga sa van, himalang nakaligtas. At CEO na spotted na may kayakap na ibang babae sa Coldplay concert, nag-resign. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pumailalim sa bus pero nakaligtas ang isang rider sa Cebu. Ang biktima, nakatulog daw sa pagmamaneho dahil panggabi ang pasok sa trabaho. Naasa frontline ng balita si Jan Arua ng News 5 Visayas. Binabaybay ng bus na yan ang kalsada sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City, Cebu. Nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na lumiko sa direksyon ng bus. Bumangga ang motor sa isang van. Napilitang ikabig ng driver ang manibela kaya nagkabanggaan ng mga sasakyan. Uy, ginoo ko, babay! Babay! Pumailalim sa bus ang rider. Nagtamo siya ng bali sa kamay at paa. Sugatan din ang babaeng sakay ng van. Ayon sa mga pulis, nakatulog daw ang rider. Graveyard siya. Umaga na siya na umuwi. Kaya nga, yun nga, parang siguro talagang antok na siya. Kaya pinilit niyang mag-drive, yun ang resulta. Sa Lapu-Lapu City pa rin, kuha sa dashcam ang pagsalpok ng motorsiklo sa kasalubong na sasakyan sa barangay Maribago. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at angkas ng motorsiklo. Sa investigasyon, lasing ang mga sakay ng motor na construction workers. Bumiyahe raw sila para bumili ng pangtoma. Nasa ospital pa ang dalawang sakay ng motor. Sa barangay Gunob, bulagta ang senior citizen na ito sa kalsada matapos masalpok ng SUV ang sinasakyan niyang tricycle. Sa investigasyon, nakaidlip umano ang driver ng SUV kaya bumangga sa tricycle na nasa harapan. Tumilapo naman ang apat na sakay nito. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Naghainan ng kani-kanilang counter affidavit ang 12 aktibong pulis sa idinidiin sa pagkawala ng mga sabungero. Inihain yan sa Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS ng National Police Commission. Matatandaang nagsampa ng reklamo ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy laban sa 18 aktibo at mga sinibak na pulis. Ayon sa Napolcom, sisiyasati ng IMIS ang mga counter affidavit at ibabangga ito sa inihaing reklamo ni alias Totoy. Lubog sa baha ang 5 barangay sa Florida Blanca, Pampanga dahil sa nasirang dike. Ayon sa kanilang MDRRMO, lumaki ang volume ng tubig na dumadaloy sa creek, bunsod ng malakas na pag-ulan kaya nasira ang dike. Abot hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar. Kaya naman, nagsagawa ng evacuation sa mga apektadong barangay. Samantala, nalunod ang isang lalaki sa kasagsagan ng masamang panahon sa Kawit, Cavite. Natagpuan ng bangkay ng lalaki sa ilog sa barangay Pulvorista. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng kanyang pagkalunod. Sa Mandaluyong naman natagpuan ang isang ahas na nakapulupot sa poste sa barangay Daang Bakal. Una itong natagpuan ng isang rescuer sa kasagsagan ng paglika sa mga binahang residente. Nakatakdang i-turn over sa DNR ang nahuling ahas. Abangan, CEO na nahuling may kayakap na ibang babae sa concert ng Coldplay nag-resign. At kilalanin ang panibagong Vibe Jack na makakasama sa newest kapatid show na Vibe. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nang nag-resign ang CEO ng isang tech company na nais patang may kayakap na ibang babae sa concert ng Coldplay sa Boston sa Amerika. Sa pahayag ng kumpanya, maghahanap na ang board ng bagong CEO
habang pansamantalang mamumuno ang kanilang Chief Product Officer. Gate rin ng tech company, inaasahan sa kanilang liderato na nasusunod ang standard pagdating sa conduct at accountability. Matatanda ang nag-viral ang CEO nang makunan siya sa kiss cam ng concert na kayakap ang isang babaeng hinihinalang co-worker niya. Pinagkaguluhan online ang pangyayari at ginawan pa ng mga meme. Eto pa, ni-reveal na ang isa pa nating makakasama sa upcoming kapatid show na Vibe. Meet Ryle Santiago. Isa siya sa magiging Vibe Jack natin very soon. Makakasama niya ang unang ni-reveal na Vibe Jack na si Anna Ramsey. Abangan ang mga pasabog sa music countdown show na Vibe this August dito lang sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Ingat po tayong lahat, mga kapatid. Tama, ingat tayo. Malakas yung ulan hanggang ngayon, no? Non-stop mismo yan. Maraming binabaha. So, ingat po at sana dasal po tayong tumigil ng ulan. Okay, at yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mga halagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.